sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po yung muling dumako sa ating pag-aaral sa unang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. At bumasa po tayo, basahin po natin ang ating text verse na pagbubulayan sa malang ito sa verse chapter 1 verse 17 ng 1 Timothy. Ito po ang sinasabi. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kalwalatian, magpakailan paman. Amen. So, kung atin pong babalikan yung ating pag-aaral last time, with Paul's contemplation or yung kanyang paglalahad ng pasasalamat at sa awa ng ating Panginoong Diyos at sa paglalahad niya ng kanyang conversion testimony bilang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Dito na kinontemplate ni Apostle Paul yung wonders na ginawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos at yung kanyang naranasan na kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Kung ating babasahin yung 12 to 16 na ating pong pinag-aralan ng mga nakaraan, no, ay ipinahayag niya dito yung kanyang dating kalagayan at yung ginawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos. At dito, sa verse 17, he now burst with praise sa ating Panginoong Diyos. So looking back on that wonders, tingnan natin ng maiksi yung wonders at review of God, review ng mga ginawa ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Naranasan doon ni Apostol Pablo yung infinite love and transforming power ng ating Panginoong Diyos. Naranasan din niya yung biyaya, yung grace ng ating Panginoong Diyos, yung awa ng ating Panginoong Diyos, yung patience ng ating Panginoong Diyos, or yung long suffering na ginawad o yung ipinakita sa kanya ng ating Panginoong Diyos. All of this, yung ating pong binanggit, was shown to the Apostle Paul. Basahin po natin ulit yung verse 12 to 16. Sinabi niya dito, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ako'y tinuring niyang tapat na ako'y nilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na noong una, ako'y isang lapastangan, manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako. Sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na natay sa Kristo. Sapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo ito ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Kristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. So, dyan sa ating pong binasa, magigit talaga natin dyan yung naranasan sa kabutihan ni Apostol Pablo mula sa ating Panginoong Diyos. Ini-describe niya yung kanyang sarili as a chief sinner, but God has overruled it. Kung tutusin ng chief sinner, ang tatanggit din nito siguro ay chief na yung sukdulang parusa din ng ating Panginoong Diyos. But God granted him forgiveness. At pinakitaan siya ng abounding grace ng ating Panginoong Diyos. Sa verse 16 din, naranasan niya or ipina-experience sa kanya ng ating Panginoong Diyos yung divine patience. Sabi niya doon, ngunit dahil dito ako'y nakatanggap ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis. So, grabe yung
ginagawang kasalanan ni Apostol Pablo during that time before his conversion na kanyang inuusig ang iglesia ng ating Panginoong Kristo. Inusig niya mismo ang ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit ano ang iginanti o ano ang iginawad sa kanya ng ating Panginoong Diyos? Ipinaranas sa kanya yung divine patience ng ating Panginoong Diyos. Ano itong divine patience na ito? Na kung saan yung inuusig na niya ang ating Panginoong Kristo, ngunit hindi iginawad sa kanya ng ating Panginoong Diyos kung nararapat para sa kanya. So nagtiis ang dakilang pagtitiis ng ating Panginoong Kristo ay ginawad sa kanya. Sa mga twin, the full wrath of God is withheld. Hindi ginawad sa kanya yung puot ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng kanyang matinding pagkakasala. Sa mga twin, a sinner is spared and was shown mercy. Yan ang iginanti sa kanya ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng kanyang kasalanan, pagkakasala during his reconversion life. So, dagdag pa dito, he was forgiven in his frightful crime. So, i-describe nga niya sa sarili niya as the chief of sinners o yung pangunahin na sinner kasi hindi lang niya inusig yung mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo ay ninais pa niya na sila mismo yung mag-blaspheme. Hindi lang siya yung blasphemer, but ninais niya na i-blaspheme ng mga tagasunod ni Kristo ang ating Panginoong Kristo. So, he was forgiven in this frightful crime. He was appointed pa as an apostle, no? So, grabe yung ginawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Isang dakilang makasalanan, chief of sinners, inilagay sa pagiging apostol. Hindi lang pinatawad, no? Inilagay pa sa paglilingkod sa gawain ng ating Panginoong Diyos as an apostle. At patuloy na binibigyan ng kalakasan upang magampanan ang task na ito, yung pagiging apostol ng ating Panginoong Kristo. So, labis talaga ang kabutihan na naranasan niya na iginawad ng ating Panginoong Diyos. So, sa lahat ng mga ito, nararapat lamang na si Paul ay mag-burst into praise to God sa verse 17 na ating pagbubulayan sa bagay ito. So, his heart fills with thankfulness that overflows into the great words in this text. Sabi na dito, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kalwalatian, magpakailanman. Amen. So, these are the great words na nag-overflow sa kanyang mga salita, sa kanyang mga labi, ng tao sa kanyang mga labi, dahil sa kabutihan at pagpapahayag ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. So, this reflection of Apostle Paul to God often leads to thanksgiving. Hindi ito bago sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang dito sa First Timothy natin ito makikita, ngunit makikita rin natin ito sa iba pang kanyang mga sulat. Halimbawa na lamang sa Romans chapter 11, verse 36. 11 verse 36, sabi dito, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya, ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawang kalwalatian, magpakailanman. Amen. At sa chapter 16, verse 27, sinabi rin niya doon, sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ng Jesucristo, sumakanya ang kalwalhatian, magpakailanman. Amen. At sa Galatians chapter 1, verse 5, so marami pong mga text na whenever the time na ang Apostol Pablo ay ma-recall niya yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos, he burst into praise to God. Galatians chapter 1, verse 5, sabi niya dito, sumakanya ang kalwalatian, magpakailanman. Amen. At sa Ephesians chapter 3, verse 20 to 21, ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kalwalhatian sa iglesia
at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinilahi magpakailanman. Amen. So, yan po yung mga reflection whenever na maaalala o ma-reflect ni Apostol Pablo yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos ay he burst into it often leads to thanksgiving. At nabasa natin yan sa ating pong mga na talata. At dito sa 1 Timothy verse 1, chapter 1 verse 17 ay isa pang reflection of thanksgiving ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Diyos. And gaya ng ating nasabi, ito yung doxology in praise to God uh, na sinabi o na mutawi sa mga labi ni Apostol Pablo. At in glorifying God, dito sa ating pagtingin, dito sa ating text na ating pag-aaralan sa bagong ito, ay tinignan niya or Paul looks on the character of God. So, meron ditong mga binanggit. He selects some characteristics of attributes ng ating Panginoong Diyos in His doxology of praise. At yan po yung ating pag-aaralan sa umagang ito, yung apat na characteristics na binanggit dito ni Apostol Pablo nung siya nagbigay ng pasasalamat, nagbigay siya ng kalwalhatian at karangalan sa ating Panginoong Diyos. Una is yung binanggit niya dito sa Tagalog is sa haring walang hanggan or the King of the Ages. At yung ikalawang attribute na binanggit niya dito is yung walang kamatayan or yung immortal. At pangatlo, di nakikita or yung invisible God. At ang panghuli is yung tanging Diyos or the only God. Yan po yung ating pong pagbubulayan sa oras na ito, sa mga sandaling ito, sa pagbibigay ng karangalan at kalwalhatian ng ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Diyos. So, yan yung mga punto natin. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin at nanawa ay tulungan tayo ng ating Panginoon Diyos. Aming Ama, aming Diyos, kami po muling mag-aaral ng iyong salita, kami po nagpapakumbaba sa inyong pong harapan, dumadalangin ng iyong pong tulong sa aming pong pagbubulay ng iyong salita. Nawa Panginoon, makita namin ang iyong kabutihan through this text, ng iyong kalwalhatian, ng iyong karangalan through this text, kagaya ng nakita ni Apostol Pablo. At nawa Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng kaunawaan sa iyong salita at matanggap namin muli ang pagpapala ng iyong salita. Tulungan mo po kami o aming Panginoong Diyos, in Jesus' name we pray. Amen. Una is yung King of Ages o yung haring walang hanggan. So, dito tinawag ang ating Panginoong Diyos as King. God is called King here. Kagaya ng ibang sulat, lalo na sa Old Testament, na tinatawag ng ating Panginoong Diyos as the King. So, it is to denote that He rules over the universe. Hindi lang siya yung king na nag-rule sa isang lugar, but the king, ang haring walang hanggan, that he rules all over the universe. So sa iba pong translation, ang ginamit po is yung King Eternal. But we choose here King of Ages. Sa ibang translation, King Eternal ang ginamit. But the idea is intended is not so much that of the unending existence ng rule ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yung focus dito is yung unending na existing of rule ng ating Panginoong Diyos. But the thought is on the overruling providence ng ating Panginoong Diyos. So, ang ating Panginoong Diyos ang nagro-rule simula sa una hanggang sa katapusan. So, hindi po nawala ang pagiging hari ng ating Panginoong Diyos kahit narito po tayo sa madilim na mundo ito, sa makasalanang mundo. We know the
sa yung rampant na ng kasalanan sa ating paligid sa mundong ito. Pero hindi po nawawala o hindi po naaalis yung pagiging hari o yung pag-rule ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng ating mga ah, nararanasan dito sa mundong ito. So the King of Ages is the better translation po. He is the king who rules throughout all ages. Yan ang ibig sabihin yan. He is the king who rules throughout all ages. Simula hanggang sa katapusan, siya ang nagro-rule, siya ang naghahari bilang ating hari. The rule of earthly kingdom, kung makikita po natin, no, yung sinabi natin dito, of all ages. Hindi lang, yung mga earthly kings, meron pong limit yung kanilang mga paghahari. Siguro sa isang hari, sino kaya yung naisip natin pinakamatagal na nag-rule as king. So kung sa mga monarchy, no, katulad ng mga bansa dito sa Middle East, maraming mga kingdoms dito na naghari ng matagal o yung iba hindi nila tinatawag na kingdom but yung uh, parang yung leader nila is nag-rule ng matagal like yung bansang Iraq, ganyan. So may mga nag-rule dyan ng matatagal na panahon but hindi po nag-extend yun ng matagal. Hindi naging successive yung kanilang pag-rule. Siguro din sa bansang England, makikita rin natin, I don't know kung gaano katagal yung pag-rule ng monarchy doon ni Queen Elizabeth. Nagpasa-pasa yung kanilang pag-rule doon sa kanilang family, but yung isang tao is hindi mag-rule siguro ng matagal sa 60 years or 50 years. No? So, meron pong uh, limit yung paghahari ng isang tao dito sa earthly kingdom. But ang ating pong Panginoong Diyos, hindi po ganun ang kanya paghahari. He rules throughout all ages. So, yung mga earthly kings din, yung rule nila is temporary lamang. Ngunit sa ating Panginoong Diyos, His reign is enduring. It is throughout all ages and it continues from one generation after another generation. Yan po ang paghahari ng ating Panginoong Diyos. Kung ikukumpara po natin sa paghahari ng mga earthly kingdoms dito sa mundo ito. So, we know the story na kung saan si Joseph, no, sa Old Testament, na siya'y nabigyan ng favor sa pamamahala ng bansang Egypt dahil siya'y binigyan ng authority ng Pharaoh, yung king doon, no? Yung naghahari sa bansang Egypt. So alam natin yung kwento niya in the Old Testament. Joseph, the son of Jacob, he found favor in the sight of Pharaoh dahil dun sa kanyang mga ipinakita or ipinamalat na kamay ng ating Panginoong Diyos during his stay in Egypt. Sa Genesis 41, Genesis chapter 41, verse 41, di ba? Nag-rule si naging ikalawa siya sa rule ng bansang Egypt. Genesis 41 verse 41 sabi dito, sinabi ng Paraon kay Jose, ikaw ay natasan po upang mamahala sa buong lupain ng Egypto. So, pinamahalaan ni Joseph yung buong lupain ng Egypto. But alam din natin na hindi po nag-last long yung kanyang pamamahala. Nung nag-end yung pamamahala ni Joseph sa bansa ng Egypto. After his death, after yung death ng Pharaoh na nag-appoint sa kanya o naglagay sa kanya doon sa position na yon, few generations, a new ruler of Egypt arose. A new ruler of Egypt arose
in Egypt at hindi na nakikilala yung mga ginawa ni Joseph during that time to preserve the nation. So hindi na nakilala yung hindi nakilala ng bagong ruler ng Egypt or yung Pharaoh ng Egypt, si Joseph during that time. At sa Exodus chapter 1:8 nga ay nandun na yung paglalahad na merong tinalagang bagong uh, Pharaoh at hindi nakikilala ang mga ginawa ni Joseph. Exodus 1:8 sinabi dito, at may bumarong isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. So, kahit naging maganda yung contribution ni Joseph sa bansang Ehipto, sa pamamahala niya during his time, nung may bagong king na nag-reign, ay hindi kinilala o hindi kilala yung mga ginawa niyang ito at nagbunsod ito ng kanilang hindi magandang pakitungo sa mga Israelita during that time at naging mga slave pa nga sila in the land of Egypt. So dito po bilang aral sa atin, no, this reminds us that we do not put our trust in the earthly kingdom. Hindi po natin dapat iniaasa o pinagkakatiwala ang ating mga sarili sa earthly kingdom that are temporary. Kahit sino pa yan. Kahit hari pa man yan ng bansang ito, kagaya ng nangyari kay Joseph, pag wala na yung hari yun, no, maaalala ko ba ng iba yung favor na ginawa niya para sa'yo o yung favor na pinangako niya para sa inyo. Nagbabago po yun. Kaya hindi po natin dapat iasa in this earthly kingdom ang ating pong mga sarili. But to the enduring kingdom of the King of Ages. At yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Diyos that we should be loyal to our King. Ang kalawang punto po natin is na character na binanggit dito ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Diyos. Una, yung King of Ages. Yung kalawa, immortal. Or sa ibang translation, tinawag dito imperishable. Or ano ba yung ginamit na ibang imperishable or imperishable na paglalarawan sa ating Panginoong Diyos. So, immortal. This refers to God Himself, not to His reign. Hindi po sa kaharian o yung paghahari ng ating Panginoong Diyos, but to Him, to God Himself. It means that He does not die. Hindi po namamatay. Kung makikita natin yung ibang mga naghahari dito is yung may kamatayan, ang ating pong Panginoong Diyos, ang ating pong Panginoon ay walang kamatayan. He does not die. Psalm 103 verse 15 to 17. Tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Siya ay lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Ito'y inaadaanan ng hangin at ito'y naglalaho. At ang mga lugar niyon ay hindi na nalalaman. Ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan para sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katuwiran at hanggang sa mga anak ng mga anak. So, walang kamatayan or it does not die ang ating Panginoong Diyos. And it is given to Him din ang attribute na ito upang ma-distinguish siya from the other ruler or other sovereign in this world. Kagaya ng ating sinabi kanina, no, all other monarchs will end or will expire. Kagaya ng ating mga binanggit. Ngunit ang ating pong Panginoong Diyos ay hindi po ganoon. They are liable to die. Yung mga rulers and kingdoms in this world at any moment. Kagaya po ng ating buhay na may limit. Ngunit ang ating Panginoong Diyos, He does not die. So, hindi rin napapagod ang ating Panginoong Diyos. His arms never become tired. Deuteronomy 32
verse 27, bilang paglalarawan dito sa ating immortal God. 32:27 ng Deuteronomy. Kung hindi ko kinatatakutan ang paghahamon ng kaaway, baka ang kanilang mga kalaban ay pumatol ng mali. Baka kanilang sabihin, ang aming kamay ay matagumpay at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat na ito. So, ang ating pagtatagumpay ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos dahil ang ating Panginoong Diyos ay hindi napapagod. His arms never become tired and he never grows weary. Katulad ng binanggit dun sa Isaiah chapter 40 verse 28 where it describes there that he never grows weary. Ang ating uh, ang maging ang mga pinakamakapangyarihan mga ruler dito sa mundong ito ay napapagod. Ngunit ang ating Panginoong Diyos, He never grows weary. This is our immortal God. This is our imperishable God na atin pong sinasamba. At isa pa pong katangian ng ating Panginoong Diyos as an immortal God, He never changes. Malakay 3:6, hindi po nagbabago ang ating Panginoong Diyos. Malakay 3:6, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo, mga anak ni Hapon, ay hindi napapahamak. So, naglalarawan po yan ng ating Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. So, when o kung ang isa pong tao ay iniisip ng ating Panginoong Diyos is imperishable, hindi po ito, ibig po sabihin nito, the mind inevitably turns to those objects that are perishable. So, kapag kukumpara po natin yan, ang ating Panginoong Diyos is immortal or imperishable, hindi po natin may iwasan na ikumpara natin yan sa ating mga nakikita o mga nararanasan dito sa mundong ito. Yung grass and flowers in the field, at maging yung mga hayop na ating pong nakikita, yung mga iba't ibang hayop, flying animals, creeping animals, at maging sa ating sariling katawan. Nakikita natin ito that we are perishable. Naglalaho, humihina. Ang grass in the field, saglit lang yan ang buhay niya. Yung flowers, usbong yan ang napakaganda. Ngunit sa sandaling panahon, wala na yung kanyang kagandahan. Ganun din ang buhay ng tao dito sa mundong ito. Kung ating babalikan yung ating kabataan, no? Tapos makikita natin ngayon, nasa edad na tayo ng ano, parang bilis lang ng panahon. So, we are perishable. Hindi tayo immortal. Hindi katulad ng ating Panginoon Diyos. So, yan yung binanggit na katangian ng ating Panginoong Diyos ni Apostol Pablo para sa ating Panginoong Diyos. Kaya isa ito sa kanyang doxology o pagpupuri sa katangian, karangalan ng ating Panginoong Diyos. So, the Bible describes sinful men as fools. Bakit? Because ipinagpalit nila yung incorruptible or imperishable na ating Panginoong Diyos sa isang image or yung sa mga bagay na corruptible dito sa mundong ito. So, ganyan kahangal ang mga tao na mas binibigyan pa ng halaga yung mga perishable, yung mga corruptible things, mortal things dito sa mundong ito, sa halip na magbigay ng glory sa ating Panginoong Diyos who is incorruptible, who is immortal, who is imperishable. So, dahil sa pagkakasala ng mga tao, because of being sinful, they prefer to choose perishable things. Ano yung mga perishable things of this world? Yung mga kayamanan ng mundong ito na madidestroy din naman. Hindi naman ito pang matagalan o hindi pang kawalan ng God.
how foolish it is, no, sa ating mga tao, na unless hindi tayo ginising or binigyan ng pagkaunawa ng ating Panginoong Diyos sa ganitong bilang mga mananampalataya, no? Kung hindi binuksan ng ating Panginoong Diyos ang ating mga isipan na ituon natin ang mga bagay sa mga perishable or corruptible things of this world, nananatili sana tayo sa foolishness. But thanks be to God that by the light of the gospel ay in-overthrow niya itong ating foolishness na ito at ipinakita niya sa atin na walang halaga ang mga ito. Ang tunay na mahalaga ay yung ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos na immortal, imperishable, at incorruptible. So, nawa ay mag-birth din tayo ng pasasalamat, ng thankfulness sa ating Panginoong Diyos dahil tinanggal niya tayo sa ganitong kalagayan. At nawa, tulungan din tayo ng ating Panginoong Diyos na iiwas tayo sa mga ganitong bagay, na napufocus tayo sa mga bagay na kung saan nandun talaga yung tendency sa atin no, bilang mga tao na ma-focus sa mga uh, riches of this world, sa mga pagpapala nitong mundong ito, at inilalayo tayo nito sa ating pagtingin sa ating Panginoong Diyos. So, nawa, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos at ang application doon sa karakter na ito ng ating Panginoong Diyos. Na i-focus nawa natin, makita nawa natin yung tunay na mahalaga, mas tunay na mahalaga ang buhay natin after this world, not the things of this world. Meron na akong nakita isang video na sinabi doon, 100 years from now, lahat tayo marahil wala na lahat sa mundong ito. Kahit siguro yung kapapanganak lang ko din, marahil hindi niya nabutin yung 100 years from now. At makakalimutan tayo ng mundong ito. Ano mong mga legacy, ano mong magagandang ginawa mo sa buhay na ito, makakalimutan ka ng mundo ito. So, why focus on those? But hindi po natin i-focus yung ating sarili sa higit na mahalagang mga bagay. At ito, yung pagsunod, pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. All things na ini-offer ng mundong ito na wala ang ating Panginoong Diyos, these are all foolishness kung wala po tayo sa ating Panginoong Diyos, who is an immortal God, an imperishable God, at an incorruptible God. Pangatlong character po na binanggit dito na Apostol Pablo ng ating Panginoong Diyos is yung invisible God, or yung sa Tagalog, di nakikita. So, it points lamang sa pag-describe sa ating Panginoong Diyos as a separate being from all human sense. Invisible ang ating Panginoong Diyos. So, sabi po ng 1 Timothy verse 6, verse 16, He is a God na hindi po nakita ni naman. Chapter 6, verse 16 ng 1 Timothy, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Amen. So, siya po yung God na hindi nakita at hindi nakita ng sinuman. It is the God of the universe, ang ating pong Panginoong Diyos. At sa Colossians chapter 1 verse 15 to 16 din ay sinasabi dito that image ng ating Panginoong Diyos ay makikita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo. He is the image of the invisible God. Colossians chapter 1 verse 16.
sapagkat sa pamamagitan niya, 15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono ah, o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. So, He is the image of the invisible God. Ipinakilala ng ating Panginoong Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Nakikilala natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. So, the world, ang ating pong mundo ngayon, and its wisdom ay ina-attempt na makita or mag-bridge itong gap na ito between the things na yung ating Panginoong Diyos na invisible na hindi nakikita. They attempt to bridge this separation between man and God sa pamamagitan ng mga systems na ginagawa ng mundo ito. Ano itong mga system ito that resulted na ina-attempt nila to grasp yung ating Panginoong Diyos na invisible na He is finite at tayo yung mga our God is infinite. Tayo ay finite being at siguro yung iba no papanukala ng kanilang mga sariling kaparaanan upang makilala or makita ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling mga wisdom. Hindi bago sa atin yan. Sa ibang mga ating mga na naranasan, nakikita, this time meron silang mga sinasabing mga vision nila, ang ating Panginoong Diyos, through their dreams, may mga dreams and visions sila. These are just imagination. These are just wild, fancy, and wandering minds na kanilang ginagawa. Makikilala natin ang ating Panginoong Diyos. Ini-reveal ng ating Panginoong Diyos ang kanyang sarili. No other than from this world. Sa banal na kasulatan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan din ng ating Panginoong Kristo. Yan po natin makikita ang ating Panginoong Diyos. Inireveal niya ang kanyang sarili through His word at ang kanyang kalooban. So wag na po tayong mag-attempt to envision at daan ito sa panaginip. These are just imagination natin. Imagination lamang po siya. So, yan po yung ginagawa ng mga karamihan. At hindi po natin may lalayo dyan, no, yung pagan idolatry na ginagawa ng mga tao in the past. At maging sa kasalukuyan na ganito pa rin yung mga idolatry na ginagawa ng mga tao. Derived pa rin ito sa mga pagan worship na ginagawa ng mga una. No? Katumbas lamang po nito. So, nung unang panahon, rampant po yan. Yung pagan idolatry, may mga iba't ibang God sila. They propagated God in their own thinking. At gumawa sila ng Diyos nila on their own imagination to suit their sinful mind. So, plainly, that is idolatry, no? So, they made God. Anong ginagawa ng mga tao ganyan? Mga ganong kaisipan ng tao. The paganistic thinking. Na kung saan gumagawa sila ng Diyos sa kanilang sariling imahinasyon. So, it is not God. It is false God. Kung ganyan po. They made God that is loving, pero they will tolerate, God not will tolerate their sinful lifestyle. So gusto lamang nila yung Diyos na mapagmahal. Loving God. Ayaw nila ng God na nagpaparusa
They just want a God that is loving at ito tolerate yung kanilang sinful lifestyle. But hindi po yan ang Diyos na ipinapakilala na banal na kasulatan. Hindi po yan yung reveal na karakter ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. So, yung iba pinaghihiwalay yung karakter ng Ama sa anak, no? Sasabihin pa ng iba, ang Diyos sa Old Testament is malupit, ang ating Panginoong Kristo ay loving. Isa lamang po ang ating Panginoong Diyos, but He is a God, one God in three persons. So, hindi po nagkakaiba yung karakter ng Diyos Ama sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo. We are one God. At yung karakter na yun, na meron ng Ama, meron din karakter na gano'n ang Anak. So, hindi po maaaring paghiwalayin yun. We are worshiping. We are believing in one God. So, gaya po ng ating nasabi sa John chapter 1 verse 18, God can be known through His Word and through His Son. John chapter 1 verse 18. John 1:18, sabi ko dito, walang sino man nakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. So, we can know God through His Son, ang ating pong Panginoong sa Kristo. At yan po yung nare-reveal sa banal na kasulatan sa Scriptures na kung saan ipinakilala ng ating Panginoong sa Kristo ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan niya. At ang panghuli pong karakter dito na binanggit ni Apostle Paul ng ating Panginoong Diyos, the only God, ang Diyos na ang tanging Diyos. So, marahil ito ay in contrast sa pagbanggit niya dito sa kanyang mga salita dito sa 1 Timothy. In the previous verses, makikita natin yung kanyang pagsulita sa mga false teachers, no? It is marahil in contrast to the multitude of creative spirits na pinapaniwalaan ng mga tao doon o yung mga nag, nagtuturo ng mga mali doon. It is pagsalungat ito sa kanila na marahil they have in their thinking the creative spirits, angels and principalities and powers which are not God. So, sinabi niya dito, Diyos, tanging Diyos, the only God. So, kino-contest nito yung pagan polytheism o yung pagsamba sa mga iba't ibang Diyosan na hindi naman Diyos. So, inihayag dito na Apostol Pablo that we have only one God. Only God. No other God. Ang Diyos ay isa. Ang Diyos na makapangyarihan na ating sinasamba ay isa. So, it goes back to the fundamental affirmation na inire-recite ng mga Israelite in the book of, yung tinatawag nilang Shema o in the book of Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sinabi dito sa Deuteronomy 6:4, Deuteronomy 6, chapter 6 verse 4, sabi dito, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. So, isang Panginoon. It is in the worship sense, no, it is purely the setting na kung saan dinadraw nila ang attention ang kanilang attention to the supremacy ng ating Panginoong Diyos. Whenever they recite this, it is in the form of worship. They set their mind in worship to God and in His supremacy.
So there is only one God, and that the one God and only God that exists in three persons. So in our salvation, ang pagganap po ng ating Panginoong Diyos, ang ating nag-iisang Diyos ay uh, gumaganap din sa iba't ibang persona ng in our salvation. Each person in the Trinity plays part in our redemption. Kung saan po the Father administrates the redemption, the Son accomplishes the redemption, and the Holy Spirit applies redemption. So, ang ating isang Diyos na God who is one, three person, ay kumilos po sa ating kaligtasan. At ito yung binanggit ni Apostol Pablo ng mga attributes ng ating Panginoong Diyos. Una po, kung ating i-summarize or i-conclude, we are worshiping the King of Ages, ang ating Panginoong Diyos who rules throughout all ages. At He is immortal, He is imperishable, He is incorruptible, He is invisible, but He reveals Himself through His Word, through His Son, and we only worship one God. The Apostle Paul is not simply listing God's attributes here sa kanyang pagpupuri o yung kanyang doxology in praise to God. He is praising God for them, kaya po niya binanggit yung mga characters na ito ng ating Panginoong Diyos. So, He is giving honor and glory to God for His kingship. He is giving glory and honor to God for His eternity. He is giving honor and glory to God for His immortality. And He is giving honor and glory to God for His invisibility and His uniqueness. So, tunay na dakila po ang ating Panginoong Diyos na nararapat natin bigyan ng honor sa ating pong mga buhay. Let us give God the honor that is due to Him. Yung nararapat na honor, yung nararapat na karangalan at kalwalatian ang ialay natin sa ating Panginoong Diyos. So, it is sa maiksing salita po, it is to show respect and reverence na deserve po ng ating Panginoong Diyos. So, yung glory din po refers to the radiant and luminous manifestation of God's majestic being. So, nawa sa ating mga mananampalataya, upon learning the character of God, or some of the character, hindi pa ito yung lahat ng character ng ating Panginoong Diyos. It is only a few na binanggit dito ng Apostol Pablo. Upon learning of this character ng ating Panginoong Diyos, may it remind us once again of how glorious our God is, at makikita natin kung how yung kaawa-awa natin kalagayan kung hindi sa pamamagitan ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. So, kung titignan natin ang ating mga sarili sa titignan natin yung ating mga sarili, kagaya ng pagtingin ni Apostol Pablo sa kanyang sarili, we are also worst sinners. Pero sa pamamagitan ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos ay sa goodness ng ating Panginoong Diyos, inabot niya tayo sa ating kaawa-awang kalagayan. So, isipin natin lagi yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos, yung character, yung attribute ng ating Panginoong Diyos in order for us to glorify Him. So, nawa maghari yung thinking natin sa character ng ating Panginoong Diyos at matabunan nito yung pag-iisip natin sa ating sarili at sa ating mga pinagdadaanan. So, let us glorify God kung ano siya, kung
kung ano yung kanyang katangian. So, sa pamamagitan ng knowledge of Him, yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos, on with some attributes na ating binanggit, some characters na ating napag-aralan, may it lead us to worship Him and may it lead us na lumago yung ating pananampalataya sa Kanya. So, yung knowledge talaga sa ating Panginoong Diyos, yung pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, ang purpose ko nito is to worship Him. Makilala siya, tayo lumago sa pananampalataya sa Kanya. Hindi po ang purpose nito is manatili lamang ito sa ating isipan at makipagtalo tayo, makipag-debate tayo. But the purpose of this is to glorify Him, to worship Him, and for us to grow in faith in Him. And lastly, may we glorify God in our body. Wala pong ibang manifestation siguro na makikita sa atin kung paano natin gino-glorify ang ating Panginoong Diyos kundi sa pamamagitan ng ating buhay. May we glorify God in obedience to Him, in walking in His way. At tayo tulungan nawa ng ating Panginoong Diyos sa ating pagpupuri sa Kanya. May we glorify God sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, sa ating pagsunod sa Kanya, at sa paglakad sa Kanyang mga panukala. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoon sa Kristo, unang-una, hindi glorify ng iyong buhay sa ating Panginoong Diyos kung wala ka sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ginagawa ng mundong ito ay they they want to reach God by their own wisdom. So you cannot know God by your own wisdom, kaibigan. You also cannot attain righteousness before God by your own self. Yung mga ginagawa mo sa iyong sarili upang sabihin mo maging katanggap-tanggap ka sa Panginoong Diyos. So, apart from His Son, our Lord Jesus Christ, lahat ng pagsisikap mo by your own wisdom, by the wisdom of His Word, upang maging mabuti ka o maging katanggap-tanggap ka sa paningin ng ating Panginoong Diyos, at sa tingin mo, nag-glorify mo ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng it is just a vain attempt to gain righteousness before God by your own doing. Ang sinasabi po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos that you can be known to God through His Son. Makikilala ka ng ating Panginoong Diyos o kikilalanin ka, tatanggapin ka ng ating Panginoong Diyos hindi sa iyong sariling kabutihan, hindi sa iyong sariling righteousness, hindi by your own wisdom, but it is through His Son, na kung saan iniatang niya yung kaligtasan para sa mga makasalanan katulad ko at katulad mo. At sa pamamagitan ng kanyang anak, sa katuwiran ng kanyang anak, the righteousness of His Son, our Lord Jesus Christ, na kung saan namuhay ng matuwid sa mundong ito. Yan yung kailangan mo, kaibigan, upang maging glorifying ang iyong buhay sa harap ng ating Panginoong Diyos. Upang maging katanggap-tanggap ang iyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Wala nang ibang kaparaanan upang maging katanggap-tanggap ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. You don't have the righteousness of God, Christ, you are not acceptable to God. Yan lamang po. Simple. You don't have the righteousness of Christ. Hindi mo tinatanggap yung righteousness ni Kristo because ipinaplant mo yung righteousness mo sa harap ng Diyos, hindi ka katanggap-tanggap sa Kanya. Kasuklam-suklam ang ating mga righteous deeds sa harapan ng ating Panginoong Diyos kung wala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So may you see your true condition sa mensaheng ito, kaibigan, as a sinner, at nawa magsisi ka sa iyong kasalanan at tumungo ka sa ating Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan. Ang Diyos ay mabuti. The gracious God who saved the chief sinner like the Apostle Paul. Kung yung chief sinner na ginawan ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos,
Kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan, dadalangin sa Diyos, hihingi ng kapatawaran sa Kanya, yung chief sinner na pinatawad niya ay kaya ka rin niyang patawarin. So, kaibigan, nawa, this message may convict you of your sin, magsisi ka at tumungo, turn to Christ for your salvation. So, nawa, gawin mo ito while you still have the time. Tayo po'y manalangin. Panginoon, o aming Panginoon, o aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyong pinitihan muli sa amin sa oras na ito na kami po'y nakapag-aral ng salita. Nawa, pinaunawa at ipaunawa niyo po ito sa amin ng lubusan at nawa. Pagkakilala, the knowledge that we have in you, O God, ay magbunsod sa amin sa spiritual growth at magbunsod sa amin ang pagsunod sa inyo, pagpupuri sa inyo ang Panginoon Diyos. At sa mga tao na wala pa sa aking Panginoon sa Kristo, may, may they be convicted of their sins at magsisi sa mga ito at tumungo sa aming Panginoon sa Kristo para sa kanilang kaligtasan. Tulungan mo po kami ang Panginoong Diyos sa lahat ng aming pong gagawin sa mga sa aming pong pananampalataya. Salamat po Diyos, hindi sa sinunod. Amen.